Ayan mga karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Webes, bali October 3 po tayo ngayon. Yan, kamusta po? Bali ito, project update tayo sa mga ongoing project natin. Siya nga pala mga karos, bago tayo mag-umpisa, mapapansin nyo doon sa last part ng video natin na nakaraan, ay hindi po natin na boses yun. Yung nakaraan po kasing araw na yon, init ulan. Tapos itong sasakyan na ginagamit natin, medyo ano po siya, malamig syempre. Kapag ka umuulan, nasa biyahe tayo, hindi po tayo syempre nagbubukas ng bintana, medyo namalat po tayo. Nung nag-e-edit na ako, parang hindi kaaya-aya yung boses natin, kaya gumamit na lang po tayo ng AI. So sa mga nakapansin, yan, pasensya na kayo. So hindi po natin boses yun, boses po ng AI, o kinonvert po natin. Uulitin lang po natin yung pag may mga pagkakataon talaga na gano'n ang sitwasyon. Syempre yung mga panahon po kasi natin ngayon medyo masama talaga, kaya yung pakiramdam din natin, yung boses natin namamalat, tsaka hindi rin nagiging maganda. Ay mga karaos, may napansinyalan din po ako na comment, medyo mahaba to, yung comment niya to. Actually itong viewers na to and subscriber, napapansin ko para siyang para po siyang hindi maganda lagi yung mga komento niya dito sa mga video. Alam niyo mga karaos, sa mga lagi nanonood sa atin, ayaw naman po natin na nababash tayo. Alam naman po natin itong channel na to ay hindi po para sa pangbabash. So hindi po tayo nag-upload ng video para mabash tayo, para dumami po yung reaction at saka yung mga viewers. Syempre mga karos, ang purpose ng video na to at saka ang layunin ng video na to ay makapaghatid po ng idea, ng update dito sa ating mga viewers. Pero ang pinaka-factor talaga ng video na to ay para po doon sa mga nagpapagawa, para lagi po silang may update. So bonus na lang po kapag ka dumami po yung views natin. So ilan sa mga comment niya, magbibigay tayo ng paliwanag. So ito mga karos, samahan niyo pumili kami ngayong araw po ng Webes. Kaya mag-update tayo sa mga ongoing project natin. Tara! Bali ngayong umaga nandito tayo sa hardware. Yan, pipick up tayo ng 3-port na local marine plywood plus yung mga PVC pipe at saka fittings para sa project natin sa Tansa Garden Villas. Yan, si Master Jojo nagkulang na ng plywood po doon sa mga finishing carpentry sa project natin sa phase 3. Yan, marami tayong gagawin ngayon. Gamit to si Mulong. Purchase tayo rin ng semento para sa project natin sa phase 4. Simula nung nagkaroon po tayo ng ganitong sasakyan, mas nakokontrol na po natin yung purchasing. Sa project po kasi natin, pag labor materials, yan, buhos po yung materials para iwas sa bala. Pero kapag naman ang materials kay client owner, syempre alalay tayo para hindi sumobra. Yan, para tulong at malasakit natin sa kanila. Ayan, nakakarga na yung local marine plywood. Yan, tangkilikin natin ang gawa ng Pilipinas ng sariling atin. Local marine plywood, mas maganda po to kay compare dun sa mga China. Yan, sa experience na po namin yan, kasi kapag kinat po yan, yung pinaka-ply nya talagang intact at wala pong ampaw. So lahat meron, matigas, mabigat at solid. Okay na tayo rito. Kahapon hindi ako bumili nito kasi para sigurado tayo. Yan, nagdala lang ako ng mga materyales ng sanitary pipe tsaka water line tsaka mga fittings kahapon para at least kahit pa paano meron na stock doon. So yung nag-report na sa atin yung master plumber natin na si Adonis. Ayan, ito na yung mga kailangan niya. Yan, after ko lang dito sa Tansa Garden tayo. Tara. Nandito na tayo sa Tansa Garden Villas. Yan, good morning kila Sir Ivan at saka kay Mama Carissa. Napakatahimik ng renovation natin dito ngayong umaga. Yun, no? Sarap magtrabaho pagka ganyan, no? Yung weather. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Morning. Ito yung dala natin, mga tubo tsaka yung mga fittings. Ayan. Marvin, good morning. Good morning. Kay Donis, morning. Good morning. So dito magkakaroon tayo ng P&B, toilet and bathroom. So mas lalaki siya, dati ito yung existing. So itong existing na area na to, magiging laundry area na lang. Yan, tapos magkakaroon tayo ng mga demolition dito. Yan, bali pinatambakan na muna natin ng lupa to. Sa dami ng lupa, ayun, may mga natira pa. Tapos saka tayo mag-level ng mga sanitary pipelines. Yan, inumpisa na. Yan. So yung pan-tamper namin dito, mano-mano na lang yung ganito. So tatamperin to, tapos bago mag-uwian, patutubigan, kinabukasan tamper uli.
Marami pa tayong tambak dito. Dito sa taas, pinasikaso na natin yung pamorma na gagamitin para bukas. Sa isang piraso, pag-30. Yan, ito yung ating mga hollow board. Yan. Si Rusty, good morning. Good morning. Kay Master Jojo. Good morning. Yan. Yan, meron tayong mga sinusunod na rito sa plano. Kada gumagawa. Yan, meron tayong laging basis. So may nabasa nga tayo. Sabi daw doon, substandard daw yung gawa. Hindi ho, may sinusunod po tayo. Yan, kailangan natin sundin yun. So medyo tahimik muna. Medyo tahimik muna ang umaga, puro preparasyon. May mga pagkakataon pag nangongontrata tayo, may mga renovation po na hindi talaga naglalabas ng plano si client, kagaya doon sa mga row house. So sa design, sa plano, hindi po sila naglalabas. Kaya yung nag-comment, sabi niya siguro substandard. Pero kung mapapansin niyo naman, yan, may sinusunod tayong architectural plan na sinusundan po natin simula na mag-umpisa yung structural hanggang sa matapos. Tapos nasabi niya rin po doon, mahal daw dahil may architect and engineer. Hindi ho. Kaya ho may architect and engineer, sila po yung nag-release ng plan. Sila po yung gumawa ng plan. Yun lang naman po yung babayaran doon. Pag na-release na, balik kami na pong bahala. Diba? Ayun po yun. Yun po yung sagot. Ihatid ko muna yung mga plywood para sa project sa phase 3. Tapos si Master Jojo susunod na rin doon. Okay, dito na tayo sa phase 3. Bila, good morning. Good morning. Si Master Jojo nandito na. Good morning rin kay Sir Joso at saka kay Ma'am Mayra Mando, yung mga client owner natin dito na ginagawan sa phase 3. So ito yung local na marine plywood. So kinulang pa tayo ng rito, 3 piraso. Total of 15 pieces. Yan, pang 15 pieces na po to sa lahat ng ginawa namin dito sa finishing carpet. Bali, ang update dito sa dalawang project natin mga karohas, halos doon po sa kabila. Ano na lang po yun, yung lababo. So gagawa kami ng bagong kitchen counter na buhos. Tapos konting repair na lang, then pag-a-apply na lang po ng Flexiban para dun sa slab. Halos okay na po tayo ron. Yun po yung sa first contract. Tsaka ikakabit na lang po dun yung switches at tsaka yung mga additional outlet. Tapos yung ilaw po sa poste, halos pwede na natin i-turn over. Bali, ang pinagawa ni client po dun is bare finish ng front and back extension. Tapos yung harapan niya, semi-finish. Yan po yung pinagawa. Tapos dito naman, bali overall po to. So full renovation. Ayan, ang isa sa mga update natin dito is yun sa hagdanan. Yan ang pinagawa natin dito sa mga kasama natin. So naiba po ng bahagya yung design ng hagdan dito. Pero hindi nyo pa makikita ito ng tuluyan na tapos na gawa ng ito kasi nahuhuli. Ito yung railing o yung gabay. So ito yung pinaka-disenyo niya. Kanina nung inabot ko to, nandun pa dun sa labas. Kaso nga lang, naikabit na nila pagdating dito. Naikabit na po ni Bilog. So ang reference namin po na sinusundan dito, ito po yun. Ayan, may sinusundan kami dito. Ayan. Yan yung pinagawa ni client. Kaya po dun sa, ayan, naispatan natin na nagko-comment yung substandard. Ayan po, may sinusundan po tayo rito. So ito nga po pala isa 2x3. Pinaka-gabay niya. Tapos yung pinaka-design niya is 1 1/2 na tubular. Yan po yung ginamit. So ang materialis na ginamit dito, dalawang 2x3 at dalawang 1 1/2 na tubular. Yan po yung ginamit dito. So sana po natuwa si client natin dito. Yan, kuhang-kuha. Yan o. Yun nga lang, medyo hindi na gandang picturean at videohan dito. Gawa na nakakabit na. Masikip po kasi yung area. Yan, tapos meron pa po yan dito sa taas. Yan o, medyo kulang pa. So sariling customized design ng client po to, na pinabago niya yung railing. Yun nga na medyo matrabaho kapag ganito. Tsaka pansin nyo, medyo sumikip na. Hindi po kasi natin yan pwedeng idikit dito sa dingding eh. Kailangan may allowance for maintenance. Ayos. Oh, ganda oh.
Yan. Okay, bago tayo malis dito, ito binubuo na yung sa pinaka TV console. Ang preference lang namin dito is yung 55 inches na TV na pwedeng ilagay ni client. Tapos magkakaroon niya ng dalawang cabinet dito, kabilaan, tapos sa gitna isa open. Yan, open na shelves po siya. Tapos syempre bago po ginawa yan, nakaabang na po dyan yung para sa kable ng internet. At saka itong nakikita nating mga markings dito. Yan naman po yung magiging switches and outlet. Sa taas, since sa TV console, pwede kayo mamili ng track light or pin light. Pero mas maganda siya tingnan para sa pin light. Yan. Tapos dito pin light na rin po to, hindi dito banda. Tapos magkakaroon tayo ng bar counter dito. Yung kadalasan na mga nakikita natin sa project, yan, may bar counter to. Kagandahan din nun, at least may separation yung pinaka living space at saka yung pinaka kitchen. Yan, kaya may bar counter na tayo rito. Yan, bali, itong mga ginagawa natin dito, lahat yan, planado po lahat yan. Lalo-lalo na kay client. Kay client tag-umpisa yung pinaka-plano niyan. Yan, ito medyo matatagalan pa tayo rito. Yan, pati itong ginawa rito, sa kisame na to, yan, planado lahat ni client. Pati rito, bali, sinusundan lang po natin lahat ng plan ni client dito. Para syempre, kapag natapos natin, nakikita niya kung ano yung mga na-imagine niya bago magpagawa ng bahay. Mga tiles na to, piling-pili po lahat ni client. Pati yung gate, mga nilagay na tiles dito. Yan yung drainage, yan lahat po yan. May planado lahat ng client po yan. Idagdag ko na nga rin po pala mga karawas kasi isa sa mga nasabi niya dun sa comment, yung tungkol din po daw dun sa mga dati nating nakasama dito sa renovation. Actually mga karawas, kung nanonood talaga po kayo ng aming vlog, yung hindi ho tayo naging madamot sa mga kasama natin. Lahat ibinigay natin. Yun nga lang, syempre, dumating sa time na masyado tayong naging mabait, kaya masyado rin tayong inabuso. So, kaya nagkaroon po tayo ng mga hindi pagkakaunawaan between sa contractor at saka sa mga manggagawa. Itong pagbablog kasi is open tayo para makriticize. Syempre, kapag ka nag-upload tayo ng video, ano man ang pwedeng makita doon, ano man ang pwedeng mali na makita doon, free sila para i-comment, di ba? Free sila. Pero kung tutuusin talaga, kung nanonood kayo ng vlog, hindi ho tayo naging madamot sa tao. Lahat ng pabor binibigay po natin sa mga tao. Hanggang ngayon po, malalaman nyo naman kung nanonood kayo. Tapos yung tungkol naman po sa pagbabloging, personal na po naming buhay to. So kaya nga lang po nag-vlog tayo, wala naman pong negosyo ngayon na hindi binablog. Lahat na nag-uumpisa, kahit karinderya, nagtitinda, construction, kahit saan na pwedeng mag-vlog, ibinablog po yan. Kasi dati ho kasi, kapag may negosyo ka, napakahirap pong i-promote ng inyong business. Kailangan mo pa magpagawa ng mga flyers, kailangan mo ng banners. Ngayon napakasimple na lang. Meron ka lang video camera, malinaw na camera. I-post mo lang po yan sa social media, i-post mo sa YouTube channel. Makikilala na po ang inyong negosyo. Kaya kailangan po natin mag-vlog. Meron kinikita sa pagbabloging dito sa YouTube channel, pero hindi naman po ganun kalaki. Tingnan nyo nga po yung views natin araw-araw. Napakanipis po, di ba? Kaya nga sabi ko, ang layunin at ang purpose nitong pagbablog natin ay para po makapagbigay tayo ng update, tips and idea na rin. So bonus na nga kung dumagdag po yung viewers natin. Bonus na kung tumaas. Pero wala naman po talagang kinalaman yung subscriber. Kasi kita nyo, dami nating subscriber. Mahigit 160,000. Pero ang nanonood sa isang araw, 3,500, 4,000 or 5,000. So hindi po ganun kalaki, no, yung kinikita natin dito. Enough na lang din talaga na kahit papano may na konting na isi-save. Tapos kahit papano ay may pang maintenance tayo dito sa camera, sa battery. At saka take note, nagbabayad din po kami ng application para sa pag-i-edit. Tapos syempre bumibili rin po tayo ng mga magagandang klase ng phone, tsaka itong camera para malinaw, naiintindihan. Pero kulang pa nga. Kulang pa po yung mga gadget natin para sa pag-vlog. Bale, ito mamaya, mag-update pa ako sa Riega de Dios project at meron pa po tayong konting sasagutin tungkol do sa tanong niya. So again, ito kasing nag-comment na to, okay naman yung comment niya, pero ano po kasi, yung parang hindi halata pero pambabash na rin. Diba? So kaya sasagutin natin kasi kung importanteng malaman niya, edi sagutin natin dito sa pagbablog. So ang pinakamahalaga rito, transparent tayo sa lahat ng ginagawa natin. Totoo at tama yung sinasabi natin. At syempre ang mahalaga po sa lahat, syempre pagka nagbablog tayo, dapat hindi tayo nagsisinungaling. Dapat talaga
may katotohanan talaga. Kung ano man lang ang mga nakita noon sa vlog natin, sa paghawak ng tao, ay hindi nyo na po yan dapat pakialaman. Dahil mas priority namin noon at ngayon kung sino man yung mga nasa paligid namin. So magbe-break muna tayo mga karos, at yung iba pang mga kailangan ng kasama natin, lalo na dun sa Phase 4 project, ay i-deliver muna natin gamit to si Mulong. Tara! Yan, bumili tayo ng simento, bali 10 bag. Tapos nandito tayo sa project natin sa Phase 4. Si Ricky, good morning Rick. Good morning. Morning. Saka kay Epoy, good morning Poy. Good morning. Saka kay Kuya Richard, morning po. Yan. So yung asintada natin dito halos nasa 97% na. Yung magpapa 100% nito, yung asintada natin doon sa lababo. Yan, pero sa structural natin, simula rito sa labas hanggang sa loob, sa likod, sa gilid, halos okay na. Yan, yung sa lababo na lang po talaga, yung kulang, mahuhuli na yan. Yan, bali palitada yung ginagawa nila rito. Yan, plastering na. Yan, hindi na sila nahirapan dito kasi meron na silang guide na sinusundan. Isa to sa mga bagong strategy namin dito sa Lee and Aki Builders. Yung mga mason natin, ang gagawin na lang po nila ay magpalitada. Meron na pong magle-layout nito. Yan, hanggang sa tiles, naka-design na po yan sa tiles na iskwalado po. Yan, iskwalado. Pag sinabing iskwalado, kunyari ito, 2 metro simula dito hanggang dyan. Pagdating dito sa dulo, kailangan 2 metro din po yan. Yan, yan ang iskwalado. Ganun din po rito. Para pagka nilagyan natin ng tiles, yan, maayos po siya. Wala tayong nakikitang parang tabingi. Kung kinakailangan lang na merong ganun, kasi meron ng existing na bahay, so mag-adjust na lang tayo. Tapos na rin yung palitada rito. Ayan, may mga adjustment na lang tayo rito kapag naglagay na tayo ng gutter, kasi meron tayong sinusunod na level, level or klibe. Ayan. Tapos ito, pinasusuyo ko na to sa kanila mamaya. Bali, kahanapan na lang po ng magandang location to. Pwede pong ilagay muna doon sa dulo, sa loob. Tapos isasako na po natin yung ibang buhangin. Yan, nagawa ng itong ano rito, daanan, sidewalk, na iipon yung tubig. Okay, thank you. Salamat. Sige, ako na bahala dyan. So ito po yung update nila rito, plastering. Tapos mamaya magpapasegregate tayo dyan ng buhangin. Papalinis na rin po natin yung ibang area. Meron din siya minention doon sa comment, yung tungkol daw doon sa mga gusto magpagawa. Paano kung halimbawa ayaw magpa-vlog, baka daw hindi na daw natin yung gawin. Kung matatandaan nyo, meron akong binanggit noon. Ano po kasi to napaka-private na tao. So sabihin na natin dito sa vlog, sundalo po sila. Ngayon, nagpagawa sila sa amin ng bahay, no, renovation. Nagbablog na rin tayo nun, pero hindi na natin naisama. Pero ginawa pa rin po natin. So, ginawa natin yung unit, pero hindi nga lang po natin na vlog. Diba? Yun po yung yun yung disadvantage. Pero pwede naman po kaming gumawa ng ganun. Actually nga, itong sa bahay nga ni kapatid ni Mrs., ginagawa namin yung bahay doon, pero hindi naman namin nasasama sa vlog. May mga pa konti-konti lang na binidyohan namin. May mga kliyente talaga na alam mo naman, kung ikaw yung nasa katayuan nila, mas gusto mo na binablog. Kasi anyari, nasa Cavite yung bahay, tapos nasa Las Piñas yung bahay mo, kaya nasa Maynila. Hindi ka na pupunta rito para lagi mo makita yung bahay mo. So may update. Sa video pa lang, mapapanood mo na, diba? Yun ang maganda. Kaya merong iba na nagpapagawa, mas okay sa kanila na binivideohan yung bahay habang ginagawa. Kaya hindi rin natin masisisi talaga yung mga kliyente na gusto rin magpagawa sa mga nagbablog na rin, kasi at least nakikita nila, di ba? Papanood nila. Kung naman po sa kagaya namin, kung sinasabi nila na kung mahal or hindi, ang makakasagot po niyan yung mga kliyente na namin, yung mga naging nagpagawa na sa amin at yung mga naging kliyente namin. Kasi lahat naman po ng ginagawa namin dito sa Lee and Aki Builders, lahat naman po isa reasonable naman po yung price niyan. Kung tutuusin, kung araw-araw ka talaga manunood dito, kayang-kaya mong computein ang manpower, kasi nakikita mo kung ilan tao ang gumagawa sa isang project. So, sa Riego de Dios project,
Nakikita nyo kung ilan lagi, kukumputin mo lang yan. So sa tagal nang ginawa yan, gaano karaming tao na ang mga nagtrabaho doon at gaano na karaming pasahod ang inilabas natin at binayad natin sa mga manggagawa. Minsan nga mga ka-row house, kung mapapansin nyo, sinasama ko sa vlog kasi may nagtatanong talaga, private message. Sir, nangungontrata rin ako, nag-uumpisa pa lang. Magkano po ba ang kontratahan? Magkano ganito? So kami, minsan sa mga up and down na project, sinasabi ko, minsan may matitirang 75,000, may 60, may 80. Ginawa naman namin yung mga 4 months or 5 months. I-divide mo po yun. Yung araw na lang natin doon, wala pang 1,000. So kagandahan lang po kasi, minsan, marami po yung project natin sabay-sabay. Kaya kahit naman paano, ganun lang yung kinita natin sa project, yun lang ang per day natin, okay lang kasi at least kahit paano naayos natin yung project, natapos natin, nakahinga tayo ng maluwag at lahat, wala tayong naging gusot, wala tayong naging problema kahit sa pasahod sa tao, wala tayong naging problema. Ang ideal na sinasahod ng mga kagaya namin 1,000 per day po, pero kung sa iba nga po, sa iba 1,200 sa kanila kasi kanila pa yung gamit. So syempre kapag magpapagawa ka ng bahay, kailangan mo lahat ng gamit, sasakyan, lahat, hamdam, yung scaffolding, power tools, lahat, everything na kailangan. So ang nagkakaiba lang po sa kliyente, kunyari meron talaga silang personal choice ng mga materials na dapat ilagay sa bahay, yun ang napag-uusapan na lang. So sa amin, ang computation ko para sa ginagawa namin dito mga trabaho, nasa 1,000 per day lang. Pero sa iba nga, 1,200. Kaya yung nag-comment na yan, kung masasabi niya na mahal kami, nasa sa kanya na yun. Pero hindi niya pa kami kilala. Kumbaga, hindi niya pa kami lubusan nakakausap kung paano kami makipag-transaction, kung ano-ano yung mga gagawin, at kung ano-ano yung nilalaman ng kontrata at scope of details doon sa mga pinagagawa ni client. Sabi ko nga, nakadepende naman po ang magiging scope of works sa plano at design ni client. Siyempre kung hindi naman mahirap gawin yung mga pinagagawa, hindi ganun kalaki. Pero kung mahirap, ubod ng detalye, syempre usahan mo na matrabaho at mas maraming materyales ang uubusin. After po na sa Riego de Dios project naman tayo. Let's go! Balik kakatapos lang natin mananghalian mga ka-row house. Tapos nandito na ulit tayo sa Riego de Dios project. So ito na po yung ating project. Halos unti-unti ko na pong pinapipinturahan itong exterior part. Yan ang mga walls. Yan, maraming salamat nga pala sa weather natin kasi kahit papaano may natatapos na tayo rito. Nakikita na natin yung pinakamukha ng bahay. Siya nga pala sa nagtatanong, wala daw po bang gate to? Hindi po, meron po yan syempre. Ang ginagawa na lang po namin, hindi na po namin muna siya pinapriority. Mas maluwag po kasi kung ganito. Bali, ipagpapatuloy na lang po yung pag-assemble po ng gate at saka yung pagkakabit kapag halos matatapos na itong buong area. Total naman po kasi itong floor area sa may garahe, wala naman pong tiles yan. So hindi na po siya kasama sa contract. At hindi naman po muna pinadadagdag ni client. Ayan, kung sakali naman gusto niyang ipatiles yan, pwede naman natin ihabol. Ang nakikita pa lang po natin dito mga karos, yung exterior wall. Ayan, combination po siya ng tinge of gray at saka ng seal gray. Yung mga pader na hindi tinamaan ng dark color, bali yung pinakamoldura ng window, ginawa po natin tinge of gray. Pero yung mga white paint para dun sa wall, ginawa naman po nating seal gray yung kanyang moldura ng mga windows. Ang ganda. Yan, napakalamig sa mata. So ito mga karos, magbibigay muna ako ng update dito. Yan, babatiin ko muna yung mga kasama natin. Kuya Rigor, good afternoon po Kuya Rigor. Yan o. Pinagpapatuloy lang ni Kuya Rigor dito yung sa mga cabinet. Yung mga part ng cabinet, may pintuan, tsaka may drawer. Yan, malinis dito. Sabi ko lang po sa kanila lagi mag-segregate para kung sakali dumating po si client, nakikita ni client yung mga gamit niya tsaka yung renovation. Ang balita ko nga po pala rito mga karos, halos gawa na po yata yung cabinet. So hinihintay na lang po na maikabit. So hintayin lang po natin ang go signal nila Master Batang, pwede na po tayo magpakabit po ng cabinet. Yan o, kinubera na po nila yung mga granite. Yan, may cover na yan. Napakahalaga po yung granite na yan. Kailangan may turnover natin ng maayos yan. Tsaka pala may mga dumating pang pintura ngayon. Yan, may mga dumating. Yan. Yan, bali, si client, nauna ko nang bilhan ko ng Aqua Gloss It White. Ayan o. Una ko na po siyang nabilhan. Yan, para po, gagamitin po yan sa mga tubular na 1x1 dito sa mga pencils natin, tsaka gate. So, tingnan natin kung kasya na yung isa, pero
Sa daming bakal nito, baka may follow up tayo. Tapos nagpadagdag tayo ng Aqua Gloss It Black. Tapos tatlong Boysen Roof Guard na chocolate brown. Ayan po yan. So ito po yung total. 4,240. Galing po sa pwesto nila Ma'am Poby sa Tansa. Ayan. Ito bayad na to. Ayan. May mga resibong pink dito pero nabayaran ko na yan kay Ma'am Melanie. Dito na nga muna yung mga resibo. Mag-vlog muna ako. Yung personal na gamit namin, extension wire. Kada isang pintor, bibigyan ko nito. Yan o. Pendant light. Kung bakit nga pala nakakabit na to si pendant light, ni-request ni Master Dindo na ipakabit na ba nandito yung tuntungan o yung handang yun. Wow. Ganda na. Dati. Yun o. Yun. Ganda. Ma-adjust naman yan kuya. Si Master Dindo. Good afternoon. Good afternoon. Oh, linis na rito kuya. Kaya ito, ang request nyo, natigi isang extension wire. No, thank you. Bali, Update. update ba si Philip? Eh, napakan ko yung tile ground ko. Okay na. Dito ko na anin to. Para hindi kumalat. O bakit daw nag-update si Kuya Philip? Okay. Sabi ko, Baka po yan. half day na. Half day mo na yan. Huwag kayong bumalik ha. Oo. Kaysa, baka ma-disgrasya ka pa doon sa bubong eh. Baka po yan. Yan, bali si... Kuya, binilang kita ng pang-tile ground ha. Nasaan na yun? Wait, boss. Ayun. Ha? Ang ganda yan, gamitin mo. Sa araw, blowing. Ayun. Binilang ko siya ng pang-tile Salitan ground. lang. Sige, bibilang pa kita niyan. Huwag mo panghinayang na hindi gamitin. Ayun, maganda. Ano na kasi siya, may palaman na. No? Papayaw mo na sa loob. Kasi tipris lang to. Oo. Pero feeling ko masanay ka kasi sa paleta. Talagang panay ako doon sa ano. Sa goma, tsinelas. Sinela. Kasi ang concern ko rito mga karohos, tiles po to. Dapat hindi ginagamitan ng paleta. Na baka magasgasan siya. Ayun o. Ay, ganda-ganda na pala rito. Oo. Dito na kayo sa baba magtatrabaho bukas. Ito. Palinis na. Ayan, nakasegregate. Mukhang puyat yata si Kuya Philip. Ayan na. Muntik na matapos to. Kaya tayo may Boysen Roof Guard kasi paparetouch natin tong bubong. Lalong-lalo na to. Yan. Okay, bali ipagpapatuloy ko rito yung pagsagot dun sa nag-comment. Bakit daw ba hindi tayo nagbibigay daw ng freebie sa mga renovation? Kasi binablog naman po natin yung unit. Paliwanag ko dyan. So paano ba to? Hindi kasi tayo ganun kagaling magpaliwanag tungkol sa mga bagay na yan. Pero susubukan natin sagutin yung tanong. Yan, bali yung salitang freebies sa renovation, napakalaking bagay po niya pag sinabing freebies. Sa mga nire-renovate nating bahay, alam niyo naman kahit row house lang, lahat ng bawat detalyado ng materyales dyan, area, details ng materyales, area, talagang medyo malaki. Pero maniwala kayo sa hindi. Okay, bali ito, kung may mga nanonood pa sa mga client namin, halos lahat naman binigyan ko ng freebies. Yan, nakikita niyo tong bubong na to. Yan, alam to ni ma'am yan. Ma'am, sasagutin ko lang yung nag-ano nito ha, nagsasabi nitong comment. Itong bubong na to, hindi kasama sa contract. Pero nagkaroon to ng bubong. Ayan, di ba? Ayan, hindi to kasama sa contract. Biruin nyo, ginawa namin dyan. Roofing trusses. Installation ng bubong. Pero manpower lang ho kasi kami dito sa Riego de Dios. Sabi ko nga sa mga nagiging kliyente ko, as long as kaya, bakit hindi? Bakit hindi natin ibibigay? Kasi may mga kliyente talaga na minsan, hindi na part ng installation namin yung mga curtain rod, mga hanger rod, pero tinakabit po namin yan. Tapos yung mga padagdag na outlet,
Yan yung mga sakit. Minsan, inahabol pa namin yan kahit natapos na yung project, inahabol pa namin. So, napakadami pa po kaming mga naging freebies, kagaya ng screen door. Yan, basta maganda yung tapos ng trabaho, maganda yung flow. Halos, lalo na pagka summer season, maaga namin natatapos yung project versus dun sa timetable, time frame. Ganado yung mga workers. Siyempre, pati workers, nagbibigay tayo ng ano dyan, ng mga reward, ng mga blessing, di ba? So ito, pansinin nyo pa lang to, laki-laki nito. So na-previous natin kay client to. Itong bubong na to. Wala po sa contract to, tsaka sa plano. Kung sino man yung nakapanood na nag-layout pa lang dito, ipinakita namin yung plano. Ito lang yung meron. Ito kasama to. Yan. At saka sasabihin ko sa inyo mga karo, sa bawat renovation, nagkakaroon ng talaga ng dagdag. Yan, nagkakaroon ng dagdag trabaho. Hindi po maiiwasan yun. Yan sa bawat renovation. Nakagaya ng aircon na to, yung linya niyan, inasikaso pa namin. Mapapansin nyo, may mga waterline yan, hindi nyo makikita dito. Inasikaso pa namin na ibinaon pa po namin sa flooring papunta rito sa labas. Yan, napakarami pa pong ano rito na naging padagdag na trabaho. Yan, syempre, sa malasakit lang natin kay client dahil nagtitiwala po siya sa atin, sa Liena Key Builders. Kaya yung nag-comment na yun, hindi tayo kilala nun. Sabi ko nga, masasabi lang naman nung nagko-comment sa atin, kung talagang kilala nila tayo, nakipag-transact sila sa atin, dun lang nila malalaman at maunawaan. Si Kuya Rigor. Yan. Ipita nyo yung bubong na yan. Diba? Tapos ito, dagdag ko lang. Itong auxiliary na kitchen na to, ako na nag-suggest niyan kay client. Wala talaga yan dyan. Nandito lang yan. Maliit lang. Nasa dalawang ano lang yata yun eh. Dalawang tiles eh. Yan. Nandyan lang po yan. Ayan na. So ano to tawag dito? Disclaimer. Kasi pwedeng maano kasi yung client nito eh. Pero ako kasi sinasagot ko lang. So disclaimer na lang. Kasi per topic lang naman to. Wala namang meaning. Okay. Itong part ng area na to, hindi dapat yung ganyang kalaki. Ito pa nga, wala nga dapat to eh. Kaya wala dapat yan. So it means previous na rin namin yan, di ba? So tayo kasi nagmamalasakit tayo sa kliyente. Kaya nagsasabi ng bagay na yon na bakit daw hindi natin bigyan ng previous, yung gano'n, wala siyang alam, di ba? Tapos nandito yan banda eh. Ako na lang nagsabi na sa execution ng plan, sabi ko baka pwedeng ilipat na lang natin to. Ang suggest ko pa nga dyan, isang habang ganun eh, sa diretso. Pero napaisip si client, mas pabor daw sa kanya na nandito na lang sa side para medyo tago. O di ba? Maraming hindi alam yung nag-comment na yon tungkol sa pakikipag-transact sa amin ng mga kliyente ko. At napakadami pa sa mga ginawan po namin. So sa lahat ng ginagawa namin. Pero hindi ko naman dapat ipagmalaki to kasi dapat sinusunod natin ang kontrata, ang as per plan. Diba? Sinusunod dapat natin. Kung ano yung nakapaloob dun sa contract, at sinusunod natin. Kasi kung lagi tayo magbibigay ng freebies, baka makompromise na yung contract, magkulang na tayo sa budget. Minsan ang freebies kasi naibibigay yan halos pang ano na, yung panghuli na. Kagaya rito, sabi ko kaya pa naman, dagdagan natin yung tiles dun sa dulo. Bali shoulder naman kasi lahat ni client, lahat na materials dito. Sa atin lang is yung manpower cost. Diba? Tapos meron dito, kunyari, may mga kalat dito. Isinasakay ko na sa sasakyan. Hindi ko na pinapaapaw dito. Para kahit paano, pag nagpakot si client, hindi ganun kadami. Diba? So, ayan. Yan po yung update natin ngayong araw po ng araw ngayon, ng Webes. Yan, sana po nakapagbigay po tayo ng idea. Siya nga po pala, maraming salamat dun sa nag-comment ng ganun tungkol sa atin. Hindi ako sigurado kung ito na ang una at huli nasasagot tayo ng ganong klaseng comment. Actually hindi naman nakakatulong sa trabaho yun eh. Mas kailangan natin mag-focus sa mga tinatanggap natin na project, hindi sa pagsagot ng mga tungkol sa issue sa vlog. So ayun lang, wala akong ibang masasabi pa. Siya nga pala mga karos, maraming salamat muli sa pagsama ngayong araw po ng Webes ha. So see you on my next vlog. Ito paalam po muna. Yan, nag-update yung isa pero marami naman na po nagawa. Yan
lumilitaw na yung foreman itong bahay natin dito sa Riego de Dios. Ay natin, bahay pala ni client owner. Okay, let's go. Tara. Yan na yung TV console. Yan. Ito yung storage na lang, dalawang layer. Sabi ko kay client dito, pinag-aaralan namin kung ano yung maganda ilagay dyan kasi matatadtad na to ng wall-fluted panel eh. Ayun lang ang disadvantage kapag ganyan. Naka wall-fluted panel yung yung ceiling. Tapos siya, wall-fluted panel din dyan. Then doon, meron din po doon banda. Ayan, baka mag-iisip kami na mas maganda para rito. Para hindi naman po maging contrast yung pinaka-disenyo ng bahay. Yan, si Bilog nga pala, nag-half day, kumuha siya ng police clearance. Yan, para magkaroon po siya ng ID sa Anyana Bel Air East. Pero ito, bago niya iwanan na yun, naka-primer na. Natapos niya na rin po yung disenyo nitong handrail. Ma-appreciate lang natin to kapag natapos na namin. Tsaka magkaroon na ng ilaw rito. Ayan, closet cabinet ni client to. Wala na po mga pintuan to, ganito na lang siya. Pero may mga drawer. May ganyan din po rito. Waterproofing na lang ulit.